mga bagong batas o ordinansa na inilalagay kasabay ng pagpapalit ng mga administrasyon. Alam niyo po, hindi lang ito common sa time natin, kung hindi maski po sa ancient time, totoo din po yan. Kapag nagbabago po yung hari sa panahon nila, nagbabago din po kung minsan yung mga batas na kanilang sinusunod. Isang example po doon, di ba, yung mga pera nila. Kapag bago po yung hari, re-recall yung pera, papalitan ng bagong muka nung king, no? Halimbawa si Caesar, kaya yung kay Christ, tanong sa kanya ng mga Pharisee, kanino mo ibibigay itong barya? Nandun yung mukha ni Caesar. Ang sabi ni Christ, give unto Caesar what is unto Caesar, and to God what is unto God. Ngayon, kung titignan po natin, kaya ako nabanggit po yan, may kinalaman din po yan dito sa ating pagiging kasapi na ng new creation o ng bagong nilikha sa new covenant. Meron pong parang bagong administration kung titignan natin. At dahil nagbago po yung administration because of the coming of the Lord Jesus Christ in His death and then resurrection and ascension in the right hand of the Father, meron din po siyang ibinigay na mga bagong ordinansa o law sa kanyang New Testament church that is different from the Old Covenant o dun sa Israel na alam natin na sila po ay parang tinuturing na nation church sa Old Testament. At mahalaga po yan kasi dapat po nating makita dito. Sorry po, no? Ay, dito po ba? Okay. Ayan, sorry. Ayan. So, mahalaga po yan kasi makikita po natin sa ating confession of faith, ginamit po yung tinatawag na positive ordinance na salita sa 1689. So, kung babasahin ko lang po, sabi dyan, baptism and the Lord's Supper are ordinances of positive and sovereign institution. So, ibig sabihin po, kinabit ng confession natin yung salitang sovereign institution dahil nung si Christ, matapos siyang mamatay at 3 days na buhay siyang magmuli, nag-ascend po siya sa Matthew 28, nag-ascend po siya doon bilang king. He is now, sabi po doon sa verse 18 and 19, all authority on heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. So what Christ is doing there, He's not just issuing something dahil nag-resurrect na ako. He is there issuing an ordinance to His people because He is king. All authority has been given to Christ. He conquered everything. He footstooled si Satan, yung nation, yung sin and death. Maalala nyo, dahil nagtagumpay siya sa kasalanan at sa kamatayan. Therefore, nagbigay siya ng ordinansa at utos to go and make disciples. Pero hindi lang po yan ang ginawa niya. Nagbigay po siya ng 2 bagong ordinansa sa New Covenant. At yan po yung tinatawag nating Lord's Table at Baptism. So, bakit po yan importante? Dahil kung titignan po natin itong Lord's Table saka Baptism, ito po ngayon yung tila bagong ordinansa na kapag ginagawa natin, ay atin pong kinikilala yung pagiging authority o yung pagre-reign o yung pagiging hari ng Panginoong Jesucristo. Pwede nyo po kasi nasundin yung law, yung 10 Commandments, yung batas ng Diyos, at sinusunod nyo, iniibig nyo ang Diyos bilang creator. Pero once you obey the positive law o yung tinatawag na bagong ordinansa na binigay ni Kristo, which is yung baptism at Lord's Table, you are now recognizing Him not only as creator, but you are now recognizing Him as the King. So yun po yung halaga ngayon na dinidiin ng ating confession. Why the Lord's Supper and baptism is the positive ordinance. Because now, Christ has, pinasimulan na ni Kristo yung new creation o yung bagong nilikha. And that is why, makikita po natin na pagdating po sa creation, Old Covenant, at sa New Covenant, makikita ninyo constant yung 10 Commandments. Yung 10 Commandments po, pag makikita nyo po, ang tinatawag po natin dyan, transcovenantal siya. Sa lahat ng covenant, nung nagkaroon ng covenant kay Adam, doon sa garden, nandun na yung 10 Commandments. Nung nagkaroon po ng covenant kay Moises, saka kay Abraham, nandun na yung 10 Commandments. At nung nagkaroon din po ng new creation kay Christ, hindi po inabolish yung 10 Commandments. So wag po tayo maniniwala doon na hindi na po nababound ngayon yung mga believers ng 10 Commandments. Bakit po? Hindi mag-change yung 10 Commandments kasi yung 10 Commandments, expression yun ng character ni God.
At hanggat hindi nagbabago yung karakter ng Diyos, hindi rin magbabago yung kanyang batas. Kasi rooted yon sa kung ano yung nature niya. But mapapansin po ninyo, ano po yung nag-change? Yung positive law na tinatawag. Kaya po positive law siya kasi it was super added. It was added to the 10 Commandments depending on the epoch you belong. If you belong dun sa epoch ng creation kay Adan, ano po yung positive law ni Adan? Do not eat of the tree of knowledge of good and evil. Positive law yun. Pwede bang sabihin ng Diyos, palitan ng Diyos po yun na do not eat of the fish of the sea, imbis na tree of knowledge of good and evil? Pwede niyang gawin yun. Kasi sovereign siya eh. Expression niya ng sovereignty niya. Ngayon, another positive ordinance na makikita po ninyo sa Old Testament is yung circumcision. Pwede po bang gawin ng Diyos na hindi circumcision yung sign ng Old Testament? Pwede. Siguro gawin po niya yung parang sa Yakuza, puputulin yung daliri. Could God have done that? Could God have appointed that? Yes. Kasi sovereign will niya yun. Pwede niyang gawin yun. Pero makikita po natin, pagdating sa Old Covenant, hindi na yung pagkain ng tree of fruit of knowledge of good and evil, yung ikinabit niya na sacrament nung 10 Commandments. Iniba na niya. Ganun din po, makikita ninyo pagdating dun sa observation ng Sabbath. Sa Old Covenant, ang observation po ng Sabbath is 7th day. Kaya mapapansin po ninyo dun sa command sa 10 Commandments, hindi niya sinabi dun, keep the 7th day holy. Ito po yung argument ng maraming Sabadista. Pero maririnig nyo po, wala naman pong sinabi sa Bible na keep the 7th day holy. Ang sinabi lang po sa Bible, keep the Sabbath holy. Ang ibig sabihin po ng Sabbath, rest day. Kasi pagdating sa New Covenant, kailan na po ang Lord's Day? Kailan na po yung Sabbath? First day of the week. Bakit po? Kasi kada covenant nagbabago po yung positive law. Sa Old Covenant, ang positive law ng pag-observe ng Sabbath is 7th day. Pero pagdating sa New Covenant, ang pag-observe na ng Sabbath ay first day. Bakit? Kasi we are now looking hindi na sa old creation, kundi sa new creation kay Christ. Because it is in the first day that Christ rose from the dead. At yun po yung pasimula ng bagong nilikha. Ngunit kung titignan po natin, hindi lamang po Lord's Day yung positive ordinance sa New Covenant, meron pang binigay si Christ na dalawa. At ito po yung tinatawag nating water baptism at yung tinatawag nating Lord's table. So bakit ko po dinidiin ito? Kasi tandaan po natin, kagaya ng sinabi ko kanina, pag inobserve mo yung 10 Commandments, somehow you're just somehow observing and you are somehow loving God as your Creator. Pero pag inobserve mo na in particular yung positive law, yung baptism, yung Lord's table, at inobserve mo na yung day of worship ng Sunday, you are now loving Christ Himself as your King. Kinikilala mo na siya bilang hari. At mahalaga po yan. Therefore, ano po yung punto lamang natin? Kailangan po nating makita na ang Panginoong Hesus po ay may ibinigay na rason kung bakit po niya ibinigay sa atin yung Lord's table at yung baptism para mag-benefit tayo. And dapat po maunawaan natin ngayon kung ano po yung ikinabit ng Panginoong Hesus natin o ng Diyos natin na importansya ng Lord's table in particular, kasi yun po yung tututukan natin, kung paano po tayo magbe-benefit dito. Bakit po ibinigay ng soberanong hari natin yung Lord's table at dito po ay magbe-benefit tayo sa kanyang paghahari sa ating buhay. Gusto ko pong sabihin na 3 lamang ang maaari pong makikita natin na benefit dito po sa Lord's table. Although 3 lamang po yung nilista ko, mas marami pang benefit ang Lord's table sa atin. First, it is a commemoration. Second, it is a participation. Third, it is an anticipation. Mahalaga po makita natin na yung positive ordinance na ito ay meron pong ganitong halaga sa atin. Sapagkat kung minsan ang nagiging problema, pag inobserve natin yung mga positive ordinance, nagiging dead ritual sa atin yung mga ordinance na ito. We don't know why we are doing what we are doing.
And so, because we are not armed with understanding kung bakit natin ginagawa yung Lord's Table, ba't tayo nagbabaptize, at bakit Sunday na ngayon yung ino-observe natin ng Lord's Table, we are not benefiting because somehow we lack yung understanding. And so, ang goal ko lamang po ngayon is somehow humbly and may pagpapakumbaba, gusto ko pong i-supply lang sa atin kung ano po yung dapat na understanding natin sa Lord's Table as positive ordinance upang mag-benefit tayo dito, upang hindi siya maging patay na ritual lamang that we do every first Sunday. But I argue, dapat nga po weekly po yan talaga ino-observe. So, una po, it is a commemoration. It is dealing with the past. So, tandaan po natin, it is dealing with the past. Saan po rooted yan? Kung maaalala nyo po, yung mga Israelita, meron din po silang commemorative meal. At ano po yun? Yun yung Passover feast. Saan po nakaugat yung Passover feast? Nakaugat po yan doon sa pag-redeem ni Yahweh sa kanila, doon sa Egypt, at pagdala sa kanila doon saan? Sa land of Canaan. At ang sabi doon ni Yahweh, every time na mag-observe kayo ng Passover, tuturo ninyo sa mga anak ninyo kung paano kayong pinalaya sa slavery sa Egypt at kung paano ko kayong binigyan at dinala dito sa land of promise. So every time po pala na nag-o-observe ng Lord's Table, nag-o-observe ng Passover, yung mga Hudyo, ito po pala ay bumabalik sa isang historical fact that really happened in their history as a nation. Ngayon, bakit ko po dinidiin yun? Kasi yun po minsan yung nagiging problema pag nag-observe tayo ng Lord's Table. The Lord's Table is also commemorating something that happened in history. When we observe the Lord's Table, we go back to the good news. And what is a news? A news is something that is factual, that happened in space-time history. It is a commemoration of something. So, halimbawa po, example, tayo po ay kino-commemorate natin, di ba, yung kamatayan ni Rizal at kapanganakan ni Bonifacio. Hindi natin kino-commemorate yung kamatayan ni Bonifacio kasi medyo masalimuot daw yun eh. Kasi pinapatay daw ni Aguinaldo. So, huwag na natin pag-usapan yun. Pero anong ibig sabihin lang po nun? Tinatanggalan po na, nagde-declare tayo ng holiday kapag kapanganakan ni Rizal at kamatayan ni Bonifacio. Bakit po? Kasi somehow, kino-commemorate natin po talaga that Rizal was really a real human being. At totoo po na si Bonifacio din ay tunay na totoong tao. Si Rizal ay totoong namatay doon sa Bagong Bayan. At ganun din po yung ginagawa natin sa Lord's Table. Binabalikan po natin yung totoong nangyari at ginawa ng Panginoong Jesus regardless of what we feel, regardless of our emotion. So the Lord's Table affirms the cross as a historical and redemptive event. Isa po itong redemptive event, yung krus. Kaya every time na naglo-Lord's Table po tayo, hindi po pala nakabase sa nararamdaman natin at hindi po pala nakabase sa hindi na kawalan natin ng pakiramdam yung benefit na tinatanggap natin. Tandaan po natin, na ilalapat po yung benepisyo ng Lord's Table, hindi dahil ito'y nagkakaroon ng impression sa damdamin mo. O dahil na ilalapat ang benepisyo nito, dahil, tandaan natin, hindi mababago ng ating pakiramdam o kawalan ng pakiramdam ang katotohanan na namatay si Kristo para sa atin at ibinigay niya yung kanyang buhay dahil 2,000 years ago, He really paid for our sins. And so every time we come to the Lord's Table, armed with this reality, na kaya ako nag-o-observe ng Lord's Table kasi ako ay ikinakabit o ibinabalik ng Lord's Table na ito. This is an emblem of history. Somehow I am taken back to that time that really my Savior, who is the second person of the Trinity, became man and died on the cross to pay for my sins. And regardless kung punong-puno ngayon ako ng problema, punong-puno ako ngayon ng kasalanan, at punong-puno ako ngayon ng failure ko sa Christian life ko,
At tila sobrang lamig ng puso ko sa Panginoon ngayon, pero hindi mababago niyan yung katotohanan na binayaran na ni Kristo lahat ng mga kasalanan ko. And so when you partake of that bread, the moment na lumapat yun sa bibig mo, the moment na ininom mo yung wine na nandoon sa kopa, ganun katotoo na ikaw na ipinatawad ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Because you see, yung Lord's table is so glorious, kaya napakatalino po ng Panginoon natin. Kasi yung pangangaral po ng salita ng Diyos, somehow, it engages our ears, right? Pag nagpipreach po, may teaching, it engages our ears. Pero He created us people with senses, other than the ear and the sight. Pero pansinin niyo po sa Lord's table, the Lord's table goes beyond the sight and the hearing. When you take the Lord's table, ang kanyang ini-engage sa atin is the sense of taste. We can taste the Lord. We can taste His goodness through the Lord's table. We can touch the Lord through the bread and through the wine. And we can say, indeed, the Lord loves me. Hindi mo lang narinig at nakita kung hindi ang Panginoong Jesus ay mismong nahawakan, nalasahan, natikman mo. And that is why, ito po yung point ni Christ, di ba sa John chapter 6, whoever eats of my flesh and drinks of my blood, you have a part of me and I will raise you up in the day of my kingdom. And so mga kapatid, ito po yung ginagawa, ito po yung blessing ng Lord's table, kung saan dinonurish talaga tayo ng Panginoon. Hindi nito mababago. Hindi mababago ng anumang pakiramdam o kawalan ng pakiramdam. Yung katotohanan na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, paglilinaw lamang, pagtatanggi lamang po natin, hindi po pag-uulit ng sakripisyo ni Kristo sa krus ang Lord's table. Ang sabi po dyan is, do this in remembrance of me. As often as you do this, you proclaim. The word na ginamit po doon is remembrance, and then ang word na ginamit po doon is proclaim. When you remember something, you use the organ of your mind, right? When you proclaim something, you understand that which you proclaim, right? At ito po siguro yung dapat ma-check din sa atin every time na naglo-Lord's table tayo, we should be armed with our rational, of our intellect or yung mind. Kasi yun po yung point ng remembering. Kaya nga po, dapat po, iwasan po natin yung sentimentalize na pag-partake ng Lord's table. Hindi ako masyadong nag-benefit ngayon sa Lord's table kasi wala akong naramdaman na electricity o hindi nag-init yung katawan ko o hindi ako nakaramdam ng anumang emosyon. Kasi sa totoo lang naman po, the Lord's table is somehow just a simple, ordinary sacrament. Pero kung makikita pala po natin na hindi po nakabase sa ating mga nararamdaman o sa garbo ng pag-observe natin sa Lord's table, yung pinagtitibay sa atin ng Lord's table, then we know that we are really benefiting from it. Bakit po? Tinali ng Diyos yung kanyang kamay sa sacrament ng Lord's table, that every time we eat of the bread and drink of the cup, we are really forgiven of our sins. Kaya nga po kung ikaw, dumadaan ka po sa ganyan, na tila nanlalamig ka sa Panginoon, tas sasabihin mo ayaw mong mag-partake ng Lord's table, mali kapatid. Lalo kang lumapit sa Lord's table. Dahil tandaan mo, hindi mababago ng pakiramdam mo o kawalan mo ng pakiramdam yung benepisyo na binibigay niyan sa'yo. Kung paanong lumapat sa bibig mo yung tinapay at kung paanong naramdaman mo na dumaloy yung alak sa mga labi mo, ganun katotoo na iniibig ka ng Panginoong Jesus mo. And that is the difference of how we observe the Lord's table sa Roman Catholic Church. Sa Roman Catholic Church, ang kanilang pag-observe ng Lord's table ay sa pamamagitan daw ng organ ng mouth. So, kaya po ang turo nila sa Lord's table nila, yung tinapay, kailangan maging totoong laman ni Kristo. Saka yung wine, kailangan maging totoong dugo ni Kristo Jesus. Para tunay na mainom mo at makain mo ang Panginoong Jesus. Pero sa Reformed, hindi kailangan na mag-transform yung bread at hindi kailangan mag-transform din yung wine.
Bakit po? Dahil nandun yung banal na Espiritu. It is the Holy Spirit that binds Christ with the very elements we observe. And every time na ino-observe po natin yung Lord's table na yun, tinitiyak ng simpleng sakramento na ito, ng simpleng ordinansa na yan, na tayo ay tunay na pinatawad na sa ating mga kasalanan. At nawa po, yan po yung makita natin na benefit ng pagpartake sa atin, ng pagpartake natin ng Lord's table. So, we commemorate something in the past that really happened. Hindi mababago ng emosyon natin o ng kawalan ng emosyon yung katotohanan yan. Because we remind ourselves of something that happened really in history. It is a news. Yung second po, na binibigay sa atin ng Lord's table, hindi lang past benefit, kung hindi merong present benefit din po. Because the Lord's table is not only a commemorative meal, it is also a communion meal. Pero ang tanong po, kanino po tayo nakikipag-commune? Sa isa't isa lamang po ba? Hindi po. First of all, nakikipag-commune po talaga tayo kay Kristo Jesus. At ito po yung tanong na marami, kung mapapansin po ninyo sa history ng Reformation, ito yung tanong nila, is Christ really present in the Lord's table? Si Kristo po ba talaga ay naroroon? Kasi communion siya eh. Kung communion siya, tapos andun siya sa langit, nandito tayo sa lupa, paano tayo nakipag-commune kay Kristo? Absent siya. So hindi siya communion meal with Christ. Communion lang natin. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo na hindi. Christ is really present in the actual Lord's table. As simple and as ordinary it is not a lifeless ritual. Hindi po patay na ritual yung Lord's table. Christ is really present. Let me give you the verses that will prove that. In John chapter 6, katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, pwede po bang mahiling ko na mayroong magbasa sa kalagitnaan po natin? Can someone please read John chapter 6, verse 51 to 58? Sige po. John chapter 6, 51 to 58. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. The bread that I will give for the life of the world is my flesh, 52. At that, the Jews argued among themselves, how can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life in yourselves. The one who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Because my flesh is true food and my blood is true drink. The one who eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. 58. This is the bread that came down from heaven. It is not like the manna your ancestors ate and they died. The one who eats this bread will live forever. So makikita po natin dito, sabi, meron daw pong kakayanan na makain natin yung laman ni Kristo at tayo po ay makainom ng dugo ni Kristo. Pero nung sinabi po ni Christ ito, marami pong mga disipulo niya yung tumalikod kasi hindi nila matanggap yung ganong katuruan. Kasi somehow naiisip nila, cannibalism to parang hindi tama ito, kakainin natin yung laman ni Kristo at iinumin yung dugo. Pero makikita nyo po sa 1 Corinthians 10, 14 to 21, which is nandyan naman po sa handouts natin. Ang sabi po ni Paul dyan sa verse 16 ng 1 Corinthians 10, the cup that we bless and the bread that we break, is it not a participation with the blood and the body of Christ? So ang sabi po doon ni Paul, na kapag tayo daw po ay nagtitake ng Lord's Supper, meron talaga daw tayong participation. It's as if we are really eating the flesh and we are really drinking the blood of Christ when we partake the Lord's table. Pero paano po nagaganap yun at paano po natin ginagawa yun? Well, una po, first, sa kahit anong communion, meron pong dalawang side yan. But first, sa side natin, we eat of the flesh of Christ and drink of His blood through faith and through the means of the Lord's Supper, through the Lord's table. Kaya nga mapapansin po ninyo, di ho ba, lahat ng mga blessing ni Christ ay pinur out niya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya.
We were adopted as sons. Anong sabi po, di ba, for Ephesians chapter 1, we were adopted as sons, pati po sa Romans. We are also justified by faith. Pagdating po sa Romans chapter 5, pinawalang sala tayo. At patuloy pong binabanal tayo pagdating po doon sa Romans chapter 6 onwards. So lahat po ng benefit ng salvation blessing mula kay Kristo ay tinatanggap po natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero tandaan po natin, ang sabi ni Christ doon sa binasa po kanina sa atin ni Deacon, sabi doon, whoever is feeding of my flesh and whoever is drinking of my blood. For sure, ang pananampalataya na alam natin ay hindi lang po one-time faith. Ang pananampalataya na meron po tayo ay tinatawag na living faith o nabubuhay. Therefore, it requires that we exercise faith, right? And that is why our faith is continually eating and feeding of Christ. Kasi sa justification po, tinanggap po natin yun, yung unang pananampalataya natin, yung pagpapawalang sala sa atin. Pero ang tanong po, paano po natin patuloy na tinatanggap yung pagpapabanal? Paano po natin patuloy na tinatanggap yung preservation ng Panginoong Hesukristo? Paano po niya inilalapat yan sa atin? Inilalapat po niya yan sa atin sa pamamagitan po ng tinatawag na nagpapatuloy na pananampalataya. So, ibig sabihin po, kailangan po sa mga mananampalataya, yung pananampalataya po natin pala ay nagpapatuloy. Ngunit ang tanong, paano po natin ma-express yung ating pananampalataya? May binigay po ba na means ang Panginoon na kung saan ma-express natin yung faith na ito? Yes, it is through the Lord's table. Kaya nga mapapansin nyo, ito po yung connection ng baptism sa Lord's table. Baptism is a one-time sacrament. Expression yun ng iyong unang pananampalataya na nakikipag-isa ka na kay Kristo. Pero paano natin po mai-express yung patuloy na pakikipag-isa natin sa Kanya at love natin sa Kanya? That is expressed through the Lord's Supper. And it is no wonder kapag nadisiplina po tayo sa church, ano po yung isang bagay na wini-withhold sa atin? Yung baptism po ba? Hindi na mababawi yun. Pero pag tayo po ay nagpapakita na hindi talaga tunay tayo mga mananampalataya, hindi tayo umiibig sa Panginoon, what is being withheld to us is the Lord's Supper. That questions somehow the legitimacy of your baptism. Kasi ganun po yung expression at connection ng baptism sa Lord's Supper. If you have really living faith kay Christ, sa pamamagitan ng dineclare mo sa baptism, dapat nakikita yan sa pamumuhay mo at patuloy mong pag-observe ng Lord's table o ng Lord's Supper. So, ibig sabihin po pala, nagkakaroon tayo ng patuloy na communion sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pananampalataya that is expressed doon sa pag-observe natin ng Lord's table. Tandaan po natin na si Kristo mismo po ang ating kaligtasan. Kaya ang patuloy na pakikipag-isa natin sa Kanya ay dapat hindi natitigil at nagpapatuloy. Hindi po yung kaligtasan nyo yung justification by faith. Hindi po. Kung minsan yun po yung nagiging problema sa atin, nang iniisip natin yung salvation natin is yung justification by faith. No. Your salvation is Christ. And that justification flows from Him. And so dapat yung faith mo is a living faith. It is a continuing faith. At yun po yung point ni Christ sa John chapter 15 kung bakit niya sinabi that I am the vine and you are the branches. And as a branch, you must continually be in union with me so that lahat ng nourishment na meron sa branches ay meron sa vine, ipapadaloy niya doon sa branch. At expressed po yan doon sa pag-observe natin patuloy ng Lord's table. There, we express that truly our salvation and our redemption is Christ. At hindi lang yung mga benefits niya. Kasi kapag ganyan po yung nangyari at tingin natin sa ating pananampalataya, si Kristo Jesus, magiging parang supermarket lang ng kaligtasan. Parang market lang siya. Na pagpasok natin dun sa supermarket, ito yung gusto kong kaligtasan na piliin, yung justification. O ito yung gusto kong piliin ngayon sa Kanya, yung sanctification. Ngayon yung adoption as sons. Hindi po. Hindi po si Kristo parang supermarket lang ng mga kaligtasan. Siya mismo yung kaligtasan natin. It is His life being poured out to us. And that is expressed
through our continual observation ng Lord's table. We must eat of Christ and drink of Him because He is our salvation. Kaya nga po, sana po, yung hamon lang sa atin, wag po natin maliitin. Hindi ko po alam kung nandito pa po. Ayan. Yung hamon lang sa atin, wag po nating maliitin ng Lord's table dahil ito po yung pamamaraan na itinakda mismo ni Kristo sa kanyang soberanya upang patuloy tayong makipag-isa sa Kanya tungo sa ating lubos na kaligtasan. Magpasako po tayo sa karunungan ng Diyos at dalasin natin yung fellowship sa Kanyang hapag. So sana po may excitement tayo patuloy na mag-observe ng Lord's table because it is not a lifeless ritual. Hindi lang siya ritual. Itinali ng Diyos ang kanyang pangalan that every time we observe the Lord's table, Christ is pouring out His blessings sa atin. Hindi po ba napakasarap noon na hindi natin kailangan mangapa kung saan natin hahanapin ang Diyos? Hindi po ba napakaganda noon na hindi natin kailangan magkuro-kuro saan mo hahanapin ang Panginoon para pagpalain ka at palakasin ang pananampalataya mo? Sapagkat ang sabi niya, tuwing ino-observe natin yung positive law niya, yung sacrament niya, itinali niya yung kanyang kamay sa pamamagitan ng tipan niya sa kanyang bugtong na anak, that every time we observe the Lord's table, Christ is feeding us, Christ is nourishing us, and He is meeting with His church. Nakikipagtagpo si Kristo sa atin sa banal na hapag. At yun po yung punto lang na dito po marahil tayo magtatapos. Na ito po yung point, na totoong present si Christ sa Lord's table. Real yung presence niya. Paano? Kung babalikan po natin, yung point natin kanina, sa Lord's table, inaalala natin si Kristo sa kanyang kamatayan. Pero tandaan natin, ang inaalala natin ay hindi patay na Panginoon. Ang inaalala natin ay buhay na Kristo na nakaluklok sa kanan ng Ama. So yes, we commemorate His death, but we are communing with a living King. Buhay po siya. So every time po na naglo-Lord's table tayo, anong sinasabi doon? Sabi ni Christ, I am the living bread. I will abide in you. I am always with you, sabi ni Christ, up to the end of the age. In fact, anong sabi niya? I am coming again. So pag naglo-Lord's table po tayo, yes, may commemoration, pero tandaan po natin, we are not commemorating a dead Savior. We are communing with the living one. So ano pong doktrina nito na dapat po nating makita? Ang Lord's table po, ayan, ang Lord's table po ay hindi lamang memorial, ito din po ay dapat tignan na tunay na pakikipag-isa o pakikipag-commune sa buhay na Kristo. Ito po yung sabi ni Gerhardus Voss, basahin ko lamang. That faith does not focus on the mediator as a historical person out of the past who suffered and died more than 19 centuries ago, but on the living Christ as He still exists in our human nature. Our faith has to do with the living person in whom the powers and the fruits of historical facts are present. So we are dealing with the real King Himself. Pero paano po niya ito ibinibigay sa atin? Paano po siya nagiging present sa ating Lord's table? Sa atin pong confession of faith, mapapansin niyo po, ang sabi po dyan, worthy recipients, pwede pong basahin natin ang sabay-sabay. Ito pong part na ito. So, 1, 2, 3, go. Worthy recipients who outwardly partake of the visible elements, receive and feed on Christ crucified and all the benefits of His death, do so really and truly, yet not physically and bodily, but spiritually. So, ibig sabihin po, hindi natin sinasabi na katulad ng mga Romano-Katoliko na nagiging present si Christ sa pamamagitan ng nagiging totoong laman ni Christ yung bread at nagiging totoong dugo ni Kristo yung wine. Hindi natin kailangan yun. Ang tawag po doon, sacramental transformation. Hindi kailangan mag-transform yung elements. Bakit? Kasi ang sabi po ng confession natin, we really and truly partake of Christ. Truly and really. Pag sinabi natin truly and really, totoong present si Christ. Nakikipag-commune tayo. Pero sabi niya, not physically or bodily, but spiritually. And dito papasok yung doctrine ng Holy Spirit. It is the Holy Spirit that works in our Lord's Supper
Hindi po kailangang bumaba ni Kristo at maging laman mismo yung tinapay at maging dugo niya. Ang ginagawa po, it is the Holy Spirit that takes us up into the very presence of Christ. Hayaan niyo po nabasahin ko yung sinabi ni John Calvin dito. Ito po yung sinabi ni John Calvin. Tinagalog ko na lamang po ito kasi yung congregation po namin, mas ano po sila, mas gusto po nila yung salin po sa Tagalog. So, ito po, basahin ko lamang. Kahit na si Kristo ay nasa langit at tayo ay narito sa lupa, ang lihim at mahimalang pagkilos ng banal na Espiritu ay walang problema sa pagsasama-sama ng mga bagay na pinaghihiwalay ng malayong kalawakan. Nananahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu si Kristo, at dito ay tinataas niya tayo sa langit sa kanyang sarili at isinasalin sa atin ang nagbibigay buhay na sigla ng kanyang laman. Kung paanong ang mga sinag ng araw ay nagpapasigla sa atin sa pamamagitan ng napakahalagang init nito, ganito din ang ginaganap ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Dapat nating panghawakan na walang lawak ng espasyo ang makakahadlang sa walang hanggan na kakayanan ng Espiritu na magsalin ng buhay sa atin mula sa laman ni Kristo. Hindi ko lang itinuturo na si Kristo ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Itinuturo ko din na sa pamamagitan ng Espiritu ay itinataas niya tayo sa kanyang sarili upang maisalin sa atin ang nagbibigay buhay na lakas ng kanyang laman at sa banal na hapag. So, in the Lord's table, we are being taken up, sabi ni Calvin, into the very presence of Christ. And this is something unique sa doctrine ni John Calvin sa Lord's table. Hindi siya katulad ni Martin Luther na Christ is present through consubstantiation. Kasi pag sinabi natin consubstantiation, ang ibig sabihin ng con is with, di ba? So, yung bread daw is with the body of Christ. Nasa taas, nasa baba, at nasa magkabilang gilid. Tapos yung wine, ganun din. Yung wine, nasa taas, nasa baba, at nasa magkabilang gilid daw yung blood ni Christ. Ang sabi ni Calvin, we don't need such kind of doctrines. Isa lang ang susi dito. We must understand the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit can carry us to the very presence of Christ upang doon ay mag-commune tayo sa Kanya. Pero tandaan natin, it takes faith. Anong sabi po ni Edmund Clowney? If by the breaking of the bread, the Lord truly represents the participation of His body, it ought not to be doubted that He truly presents, infuses, and communicates it. Let our faith receive, therefore, what our understanding is not able to comprehend. That the Spirit really unites things that are separated by local distance. So, ang sabi po doon, the Holy Spirit, walang hadlang yung local distance para doon ay ibuhos ng banal na Espiritu yung lahat ng benefits ni Christ sa atin. Ngunit tandaan po natin, ang paalala ay hindi po tayo yung sponsor ng hapag. Hindi po si pastor, hindi po yung mga deacons yung naghahanda ng hapag. Ang naghahanda po ng hapag ay ang Panginoong Hesukristo. Naalala niyo po yung sinabi ni King David, "You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Your goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Ang ibig sabihin po doon, I believe, David is foreshadowing a time where the table, the meal, is being prepared by Christ Himself. At ito po yung kagandahan sa Lord's table. Ang tunay na naghahanda ng hapag ay hindi yung mga leader niyo po sa church. Ang naghahanda ng hapag ng Lord's table ay yung Panginoong Hesus niyo mismo. Kaya yan po yung magandang tanong. Nasaan kayo pag naghahanda ng hapag ang Panginoong Hesus ninyo? Nasaan po kayo when Christ is your King is preparing a meal for you in the presence of your enemies? Ito po yung isang member din po ng aming church. Sabi po niya nung narinig niya itong katuruan din na ito, ang sabi niya, "Pas, sobrang nasaktan ako dun masakit sa puso ko yung mga nagawa ko pala sa Panginoon ng mga nakaraang panahon. Na iniwasan ko yung Lord's table. Hindi ko hinanap yung Lord's table." Bakit? Sabi ko, bakit?
Kasi yun pala yung time na pinaghahanda ko mismo ng Panginoon ko ng hapag, and yet wala ako doon. Hindi ko binigyan ng importansya yun. And so I hope that we desire really to partake of the Lord's table because our Christ is really making a table for us. Siya yung sponsor talaga nung meal. Tayo po, yung mga client niya. At di ba ito po yung rebuke ni Paul doon sa mga taga-Korinto na sila yung may-ari ng bahay. At dahil sila yung may-ari ng bahay, may 2 kwarto, yung triclinium saka yung atrium. At ang gagawin ng mga may-ari ng bahay sa triclinium, ang gagawin po nila, yung wine doon mas masarap kasi mayaman sila. Tapos i-invite lang nila yung mga close friend nila doon sa triclinium. Tapos yung the rest ng mga kapatiran nila ilalagay doon saan? Sa atrium. Hindi ko po sinasabi na yun yung atrium at ito yung triclinium, no? Tingin ko po iisa lang naman. Kasi doon sa ginagawa nila doon, yung wine doon sa triclinium mas masarap sa yung tinapay. Tapos yung wine doon sa atrium ay mas mababang uri. Tapos yung mga scrap na lang siguro tira-tira yung ng tinapay na nilalagay nila doon. Anong sabi ni Paul doon sa mga may-ari ng bahay? Wala ba kayong sariling tahanan para doon uminom at kumain? Kung iisipin nyo po, sila yung may-ari ng bahay. Pero bakit pinapauwi ni Pablo? Sabi niya, umuwi kayo, doon kayo sa yung sariling tahanan, doon kayo uminom at kumain. Bakit po sinabi ni Paul yun? Kasi every time we observe the Lord's table, Christ claims that place for Himself. And He is now the sponsor of that meal. He is the head of that house. At kung sino man po yung may-ari ng bahay na yun, you cease to become the head of that house. Because the head of the meal, the head of the house now, is Christ. Kaya po, iyan ang ginagawa natin sa Lord's table. Kung tayo po ay pastor man, tayo po ay mangangaral man, tayo man po ay officer man sa iglesia, tandaan po natin, tuwing nag-observe tayo ng Lord's table, pare-pareho po tayong binababa nito sa paanan ng Panginoon at lahat po tayo ay mga makasalanan lamang na tumatanggap ng biyaya kay Kristo Jesus. So Christ, therefore, makikita po natin, Christ initiates the meal, we respond, we receive it by faith, and then He will now bless us and consummates the meal. So tandaan po natin, ang Lord's table ay nakikita natin dapat na hindi lamang nakabase sa ating pananampalataya sa isang historical person. Tandaan po natin, si Kristo mismo po pala ay aktibo na nakikiniig sa atin. In fact, siya mismo po yung naghahanda ng lapag para sa atin. So in conclusion lamang po, 2 lesson, makita po natin. Corrective po ito against sa minimize na pagpartake sa Lord's table. Life and salvation is being poured out to us in the Lord's table. The Lord Himself is communing with us in this life-giving meal. Also, corrective ito sa prideful partaking. The Lord's table is a reminder that Christ sustains us through His life alone. We have no life apart from Christ. So, tandaan po natin na yan po yung benefit na ibinibigay sa atin ng Lord's table. So, sana po sa inyo pong iglesia, mas dalasin nyo pa po yung pag-approach sa hapag ng Panginoong Hesukristo. So, ngayon po ba, po-proceed po ba sa question and answer? Ay, sige po. So, bago po tayo mag-proceed sa question and answer, tayo muna po ay magwakas sa isang pananalangin. Aming Panginoon, salamat po sa oras na ito na kayo po ay nagpaalala sa amin kung ano po pala yung benepisyo nitong positive law na ito. Ito po pala yung dahilan kung bakit inilagay mo sa time ng church itong Lord's table upang magkaroon kami ng patuloy na expression ng aming communion sa iyo at upang patuloy po namin ma-express din yung aming living faith sa iyo. So Lord, kung nagkaroon man po kami ng minimize na idea sa Lord's table, pasensya, patawarin niyo po kami, Panginoon, at hayaan niyo po yung mga katotohanan ng inyong salita ang magtuwid po sa amin. At ngayon po, ang iglesia po nawa ng CRC at bawat member nito ay magkaroon pa po ng lalo pang kainitan at passion na
magsama-sama sa banal na hapag ng aming Panginoong Hesus. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sige po, may question po ba?